Sa isang maliit na barangay sa Pampanga, nakatira si Marisa Santos, 20 taong gulang. Isa siyang simpleng may bahay na nangarap lamang ng maayos na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Meron siyang 2 anak, sina Jenny at Mark. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang maghanda ng pagkain bago tumulong sa paghahanap buhay. Hindi man marangya ang kanilang buhay, masaya naman sila. Ngunit isang trahedya ang nagbabago ng lahat. Naaksidente ang kanyang asawang si Noel habang nagtatrabaho sa isang construction site. Dahil sa matinding pinsala sa kanyang binti, hindi na ito nakapagtrabaho ng maayos. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Nadagdagan ang mga utang at dumating ang panahon. Halos wala na silang pambili ng bigas. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga anak, tahimik silang nag-usap. "Pasensya ka na, Isa," ay nang sabi ni Noel. "Huwag mong sisihin ang sarili mo," sagot ni Marisa. Ngunit alam nilang pareho na kailangan nilang gumawa ng paraan. Ilang buwan ang lumipas at nagpasya si Marisa ng mga ibang bansa. Hindi nagmadali ang kanyang desisyon. Masakit ang iwan ng kanyang mga anak. Ngunit para sa kinabukasan ng pamilya, kailangan niya magsakripisyo. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga anak. "Mama, babalik ka po pa ba?" tanong ni Jenny. "Oo anak, para sa inyo ang lahat ng ito." Bit-bit ang pangungulila at pag-asa. Lumipad siya patungo sa Saudi Arabia. Pagdating sa Riyadh, tila ibang mundo ang kanyang nakita. Napakalawak ng mga kalsada, napakalaki ng mga gusali, at napakainit ng panahon. Hindi nagtagal ay dinalan siya sa bahay ng kanyang magiging amo. Panganga siya sa laki nito. May 3 palapag, may malaking hardin, may fountain sa harapan, at may mga mahahaling sasakyan sa garahe. Doon niya nakilala ang kanyang among babae na mabait ito at may nahon ng salita. Hindi nagtagal ay nasanay si Marisa sa kanyang trabaho. Araw-araw siya naglilinis, naglalaba at tumutulong sa kusina. Nakakapagod man, masaya siyang nakakapagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. At doon niya una nakilala si Faisal, ang panganay ng anak ng kanyang amo. Matangkad, tahimik, at laging seryoso ang mukha. Noong una ay simpleng pagbati lamang kanilang pinapalitan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Tungkol sa Pilipinas at tungkol sa Saudi, at tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang gabi, nidatnan ni Faisal si Marisa na umiiyak sa kusina matapos nakausap ang kanyang mga anak sa video call. "Miss your family?" tanong nito. Tumango si Marisa. Sobra. Tahimik na umupo si Faisal sa kabilang upuan. Wala noon ay naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hindi tungkol sa pag-ibig, hindi tungkol sa relasyon, kundi tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga bagay na kanilang kinatatakutan. Habang lumilipas ang buwan, mas naging malapit sila Marisa at Faisal. Madalas sila mag-usap sa madaling araw kapag tahimik na ang buong bahay. At kapag tulog na ang lahat. Kapag wala nang maririnig kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang hangin mula sa hardin, doon nila naibabahagi ang kanilang mga pangarap, takot at malihim na hindi nila masabi sa iba. Unti-unting napalitan ng espesyal na damdamin ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit alam nilang delikado ang kanilang sitwasyon dahil isa siyang OFW na nagtatrabaho sa bahay at si Faisal naman ay anak ng kanyang amo. Sa bawat padaling araw na pag-uusap, lalo nilang naramdaman ang bigat ng kanilang mga damdamin. Kasabay nito ang takot na baka malaman ng kamilya ni Faisal. Lumipas pa ang ilang buwan
lalo lalim ang kanilang pagkakaibigan. Napansin ni Faisal na kahit nahihirapan si Marisa, hindi ito sumusuko. Palagi nitong inuuna ang kanyang mga anak. Palagi nitong iniisip ang kanyang pamilya. At iyon ang higit niyang hinangaan sa babae. Samantala si Marisa, unti-unting nahulog ang loob sa binata. Hindi dahil mayaman ito, hindi dahil anak ito ng kanyang amo, kundi dahil sa kabutihan nito. Sa paraan ng pagtitinig nito at respeto na ipinapakita sa kanya. Ngunit pilit niyang nilalabanan ng kanyang nararamdaman. Alam niyang maraming maaaring masira. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, nagsalita si Faisal. Marisa, napatingin siya. I think I love you. Parang uminto ang kanyang mundo. Hindi siya agad nakasagot. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang nilapitan ni Faisal at biglang dumampi ang kanilang mga labi. At doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Si Marisa ay nagtaksisil sa kanyang asawa. Halos gabi-gabi habang tulog ng lahat. Silang dalawa lamang ang gising at gumagawa ng hindi kaya-ayang mga gawain. Na para bang nalilimutan ni Marisa ang kanyang asawa habang kapiling niya si Faisal. Isang araw, bigla nagising ang ina ni Faisal na si Rahada at nakita niya ang kawalang modo na ginagawa ng kanyang anak at si Marisa. Labis ang galit ng ina ni Faisal at agad tumawag sa otoridad. Kinasuhan si Marisa dahil wala pa sa hustong gulang sa Faisal. Ang masakit pa doon, nakulong na nga ay may kumakalat pa na video na hindi kaaya-aya. Sila Marisa at Faisal. Hindi lang buong Pilipinas ang nakanood, pati na rin ng pamilya na naiwan sa Pilipinas. Na ngayon ay labis ang galit. At doon nagtatapos ang ating kwento. Malaking aral sa lahat na matutong makontento at tapat upang sa huli ay hindi mapahamak. Kung gusto mo pa ng mas maraming true crime stories, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. Ingat po tayong lahat at sana maging successful tayo balang araw.